Sino na? Si Libra na. Okay. So, hello my dear. Hello mga my dear Libra. How are you? Kumusta kayo mga my dear? This is your first 15 days of October. This is from October 1 hanggang October 15, 2024 mga my dear Libra. And this is a general reading. So, reminder lang mga my dear Libra, na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear Libra, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, so kunin na natin my dear ang outside energy. Okay, so ibig sabihin hindi mo to energy my dear Libra. Tingnan natin kung ano ang outside energy. Mamaya ako nabubuksan para surprise. Surprise! Okay, tingnan natin my dear. First 15 days of October para sa ating mga my dear Libra. Okay? Oy, the Eight of Swords. Dito maganda my dear, energy ng Trap card. Okay. Trap card ang ating Eight of Swords, okay? Ang Eight of Swords my dear is energy ng overthinking or baka sitwasyon. Hindi mo to energy. Energy to ng labas, my dear, na posibleng maka-apekto sa'yo. Okay? So, tingnan natin, my dear. I think we should slow down. Okay. Parang sinasabi, my dear, ng outside na energy na kinakailangan magdahan-dahan or kinakailangan mong magdahan-dahan, okay? Kasi kung hindi ka magdahan-dahan, posibleng makaramdam ka or maka-experience ka, my dear, sa first 15 days of October ng energy ng Trap card na dulot ng Eight of Swords, okay? So, binibigyan ka ng warning, okay, ng outside energy, okay? Or baka meron din mga tao na parang sinasabi na kailangan muna nating ng time out. We should slow down, okay? Baka meron mga tao na nanghihingi sa'yo ng space o kaya parang nasasakal sa'yo, my dear, okay? Pero, dun tayo, my dear, sa pinakaunang energy na nasagap ko. Parang sinasabi, my dear, na huwag mong madaliin, huwag mong i-pass forward ang mga bagay-bagay, my dear Libra, kasi posibleng mag-cause ito sa'yo ng hindi magandang energy, okay? Kasi, ano to Eight of Swords, okay? And I think we should slow down. Pero, dito kasi sa energy ng I think we should slow down, parang meron lang tao na nagsasabi na parang, I think parang kinakailangan muna nating magdahan-dahan. Hindi ko alam kung bakit nanghihingi siya ng slow down na energy sa'yo. Pero, pakiramdam ko kaya siya nanghihingi sa'yo because of the energy of Eight of Swords, okay? Baka nai-stress siya or nape-pressure siya sa'yo or something like that. Pero, let us just focus this outside energy as a warning sa'yo, my dear Libra, na wag mong madaliin ang mga bagay-bagay kasi baka mag-create ito ng sakit sa ulo. Okay, so let's go na tayo sa energy mo. Okay? My dear Libra, tingnan natin kung anong energy ng iyong sign. Tingnan natin kung anong meron sa Libra energy. Libra, first 15 days of October. Cut na natin into 3. Na-pre-shuffle ko naman ito kanina, my dear. So, no need to babad-babad. Sa taas tayo mag-uumpisa, my dear. Sa taas ng pyramid, overall energy ng Libra, pababa ng pababa is pag-getting pababa. Okay. First card mo, my dear. Oy. We have here the 10 of Cups. Okay. Tapos meron ka ditong energy ng Empress. Okay. Energy ng Empress is energy yan ng growth. Minsan konektado sa energy ng pagbubuntis. Okay. Pero dito muna tayo mag-focus, my dear, kasi ito ang pinaka-overall na energy mo. The 10 of Cups. Ang nakukuha ko dito is more on emosyon related sa energy ng pamilya. Okay.
Posibleng may kinalaman sa pagkakaayos, okay? Posibleng relationship, pagkakaayos ng relationship, pagkakaayos ng pamilya, may bahay dun sa dulo, so posibleng konektado din yung energy sa bahay. Parang energy ng new beginnings to, my dear. Okay? Kung i-connect ko siya sa outside na energy, parang itong tao na nangihingi sa'yo ng time out, parang siya to. Parang gusto mo, mag-umpisa tayo let's start all over again, blah, 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 so on and so forth, okay? May baby din dito, so baka gusto mo magkaroon ng baby, pero sinasabi nga sa'yo, my dear, let us slow down. Wag mo madaliin, my dear. Konektado sa energy ng pamilya, my dear, ang nakukuha ko dito. Ayan, baka gusto niyo magkaroon ng baby or gusto mo magkaroon ng baby, okay? Posibleng gusto mo mabuo ang pamilya, yun ang nakukuha ko dito, or baka meron pang any energy, my dear, na konektado sa energy ng pamilya, kasi may sun doon sa taas eh. So, baka gusto mo, my dear, na parang mag-new beginnings, okay? Parang mag-new beginnings, buuhin natin ang pamilya, so on and so forth. Gusto ko na maayos to, yun, parang ganun na energy. Okay, kunin natin yung ibang energy, my dear, ibang cards, para mas maintindihan natin yung reading mo, okay? We have here the energy of 5 of Cups. Okay. My dear, nasa iyo ang problema, okay? Medyo naka-pass forward ang mga bagay-bagay, my dear, okay? Medyo naka-pass forward ang mga bagay-bagay sa iyo, my dear. Sabi nga, my dear, wag mong madaliin. Tingnan mo, my dear, si 5 of Cups, okay? Actually, hindi naman talaga to very, very bad very, very bad na card, okay? Pasensya na kayo, kinakain ko na naman ang aking salita. Gutom na naman ako, okay? So, itong card na to, my dear, hindi naman talaga siya ganun kabad, okay? Naging bad lang tong card na to, my dear, kasi, tingnan mo si 5 of Cups, para siya nagluluksa doon sa 3 cups na natapon, okay? Posibleng energy ng third party, okay? Kung sa relationship, posibleng mga bagay na minamanifest mo, konektado pa rin sa energy, of course, ng pamilya na hindi pa rin nangyayari. Ayan. In short, ito si 5 of Cups, nakafocus lang talaga siya doon sa mga bagay na parang hindi nga na-achieve. Okay? And of course, my dear Libra, pag nakafocus tayo sa mga bagay na hindi nangyayari sa buhay natin, nagkakos ito ng energy ng 5 of Cups. Pero kung titingnan mo, my dear, si 5 of Cups, meron siyang 2 cups sa kanyang gilid, ibig sabihin, hindi naman talaga ganun kabad yung kanyang situation. Ibig sabihin, my dear Libra, pwede ka namang mag-focus actually sa mga bagay na magandang nangyayari sa buhay mo. Okay, so, i-highlight mo yun, my dear, sa first 15 days of October na mas mainam, mas maganda, mas kaaya-aya, my dear Libra, na mag-focus ka sa mga bagay na na-achieve mo na or yung mga bagay na nangyayari na sa buhay mo kasi dun sa mga bagay na parang nilalagyan mo ng pressure para mangyari. Okay? Tingnan natin, my dear. Lawakan natin yung energy. Pero parang pakiramdam ko dito masyado kang focus, my dear, sa mga bagay na hindi mo na-achieve. Okay? Kung gusto mo ng bahay, gusto mo ng masayang pamilya, gusto mo magkaayos kayo ulit, gusto mo magka-baby, kung ano man yung bagay na gusto mo mangyari, my dear, especially sa energy ng pamilya, gusto mo magkaayos ulit, gusto mong, alam mo yon, related sa energy ng tahanan, ng pamilya, ng relationship, related doon yung energy ng pressure. Pero sinasabi kasi dito, my dear, baka hindi ka pa talaga prepared, okay? Baka hindi pa talaga napapanahon, hindi pa divine timing, my dear. Okay? So, let me see, my dear Libra, additional energy. We have here the energy of the Chariot, okay? Warrior energy to, my dear, okay? Ang energy ng Chariot is connected sa energy ng moving forward, okay? Pagiging matatag, pagiging matibay. Ibig sabihin, my dear, darating din yung panahon na ipagkakaloob din sa iyo yung mga bagay na yan. Huwag mo lang, my dear, i-pass forward. Kasi baka sa first 15 days of October, meron kang energy na gusto ko to, gusto ko yan, gusto ko yon, pero hindi mo naiisip, my dear Libra, na meron lang tayong 15 days. First 15 days lang to, my dear. So, ibig sabihin, from October 1 hanggang October 15. So, napakalimitado nung energy para ma-manifest mo yung mga bagay na gusto mo mangyari. Baka meron ka mga minamanifest, my dear Libra, na good for 1 year, or good for 6 months, or good for 5 months. Kaso, ang nakukuha ko dito is parang kinocompress mo siya, my dear. Pwedeng sa loob na to ng isang buong October, titingnan natin yung second half mo, my dear. Pero parang kinocompress mo siya, my dear. Gusto mo siyang mangyari
sa napakaikling panahon, okay, sa energy ng Chariot. Pero sinasabi naman dito, my dear, na yes, okay, hindi talaga ako normally nagre-read ng energy ng pagbubuntis, pero yes, if you are actually manifesting for baby, yes, magkaka-baby ka talaga dito, my dear, kasi nag-combine yung energy ng Empress at saka ng Chariot, okay? Kung may kinalaman man sa energy ng travel, or kung meron kang gustong ma-manifest sa buhay mo, kahit ano man yan, darating din tayo doon, my dear, okay? Next energy over here is the Knight of Sword. Okay. So, posible, my dear, na baka meron ka pang mga problema sa sarili mo or sa personal na buhay mo na parang mas kinakailangan pa siyang lagyan ng pansin. Okay? Baka lang, my dear, ha? I'm just assuming, ha? Na baka hindi ka pa ganun talaga kagaling humawak ng pera, or baka masyadong malambot pa rin ang puso mo, wala nang masama sa pagiging mabait, pero minsan kasi, my dear, hindi binibigay yung mga bagay na minamanifest sa atin kasi alam mo yun, hindi din magtatagal sa atin. So, parang minsan kailangan meron tayong i-upgrade or improve sa sarili natin bago siya mangyari. Pero sa energy ng Knight, yung kasi ang nakuha ko, na parang meron pang pinaka-issue sa'yo na kinakailangan ma-resolve bago ibigay itong gusto mong mangyari. Okay, yun ang nakukuha ko. But, wag natin masyadong pa-complicateduhin i-complicated yung reading, my dear. Ang pinaka-energy so far dito, my dear, is wag mong i-pass forward ang mga bagay-bagay sa first 15 days of October. Okay? As long as meron nangyayari araw-araw, as long as merong improvement, merong progress, kahit maliit lang, kahit kaunti lang, maging masaya ka dun sa mga bagay na yon. At kung meron ka man mga tao na parang hinihikayat mo, my dear, na umanib sa'yo or kampihan ka or kung ano man, my dear, or magkaayos, magkabate, bigyan mo pa ng time. Kasi baka, my dear, sa kapipilit mo ng kapipilit, maging okay, mangyari man yung gusto mo, baka naman, my dear, mag-away, mapadalas yung hindi nyo pagkakaunawaan. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Kasi sa energy ng 5 of Cups, doon ko naramdaman na parang meron mga third party na nangyayari. And parang ayaw mo na ng ganun na eksena. Okay? Okay. Parang meron ka ditong ini-encourage or hinihikayat. Okay? Tingnan natin. Next na energy, my dear Libra. First 15 days of October. Okay, we have here the 10 of Pentacles, energy ng pamilya. Okay? So, meron issue, posible may issue sa loob ng pamilya, meron kang gustong mangyari sa loob ng pamilya, may tension na nangyayari sa loob ng pamilya, gusto mo ng pagbabago sa loob ng pamilya, katuparan ng mga manifestation sa loob ng pamilya, pero parang masyadong mabilis, my dear, yung energy. Okay? Masyadong mabilis yung energy. Sa energy ng 8 of Swords, energy mo to actually, my dear, energy to ng air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, posibleng magdulot ng stress sa'yo, itong bagay na gusto mo mangyari, at kaya hindi siya ginagawa or hindi pa siya nangyayari sa buhay mo, my dear, kasi baka magdulot siya ng matinding pressure and stress sa'yo na baka hindi mo kayanin. Okay? So, yun ang nakukuha ko dito na energy. Okay? Pumapasok din dito, my dear, na parang meron mga tao na kailangan din nilang matuto. Okay, yun ang nakukuha ko dito. So, baka meron ka ditong tinutulungan, my dear, and gusto mo magbago siya. Pero, minsan kasi, my dear, ang pagbabago ng isang tao ay nasa kanya yun eh. Ibig sabihin, pag hindi niya in-implement sa sarili niya, my dear, hindi siya mangyayari. Okay? We have here the 3 of Pentacles related sa energy ng pinansyal, okay? So, more on tulungan na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Posibleng issue din to na may kinalaman sa loob ng pamilya. Ayan. Okay. Posibleng may mga issue din sa loob ng pera. Okay. More on, ano naman to, my dear? Tulungan. Okay. Tulungan. Ayan. Baka ikaw tulong ka lang ng tulong, tapos sila, hindi ka naman tinutulungan. Yun ang nakukuha ko na energy. Okay, we have here the 9 of Swords. Ayan. Okay, the stress energy. Okay, the pressure. Okay, yan siya nangyayari na, my dear. Or mangyayari siya, my dear, pag pinagpatuloy mo ito ng pinagpatuloy, my dear. Ayan, wag mong pilitin. Okay, my dear. Wag mong pilitin yung mga bagay-bagay. Wag mo siyang, di ba, my dear, maski sa bunga or sa prutas, pag hinog sa pilit, hindi masarap. Okay, yun ang nakukuha ko, my dear.
Minsan kinakailangan talaga nating hintayin hanggang sa mahinog talaga siya para matamis. Okay, matamis yung bunga. Okay, yun ang nakukuha ko, my dear. May mga problema sa usapin ng financial, my dear, pero wag mo masyadong panggigilan. Okay, wag mo masyadong panggigilan, my dear. We have here the Queen of Swords. Kailangan talaga ng pagbabago, my dear. Hindi ko masyadong makuha yung energy ng pagbabago, pero pakiramdam ko may kinalaman to sa'yo. Okay? Kailangan gumawa ka ng mga changes sa life mo. Okay? Para magtuloy-tuloy, my dear, tong energy ng blessing. Okay? The Ace of Wands, ayan, energy ng new beginnings. Okay? So, posibleng mag-new beginnings ka or gumawa ka ng mga paraan. Okay? Sa buhay mo. Okay? Basta wag mo ipilit to. Wag mo ipilit. The Ten of Wands, ayan, struggle na energy. Okay? Baka pwedeng kinakailangan mo muna magpakalayo-layo, ayan. Kailangan mo muna magpakalayo-layo, kailangan mo munang magbakasyon. Yan, nakukuha ko dito na energy, ayan. But so far, yun lang, wag mo masyadong panggigilan, my dear. The High Priestess. Ayan, may third party nga, may third party. Ayan, relationship. Gusto mo mabuo yung relationship. Meron dito mga gusto mabuo ang relationship kasi meron third party na issue. Sa pamilya, pakiramdam ko, walang tulungan na may kinalaman sa usapin ng pinansyal yun na nakukuha ko dito. Toxic yung energy. Ayan, related sa mga manifestation mo, parang mag-isa ka lang. Ayan, pag mag-isa ka lang, my dear, na tinataguyod yung mga manifestation mo, wag mo masyadong panggigilan, ha? Kasi mapapagod ka. Okay, yun na nakukuha ko dito. But so far, my dear, expected mo na baka meron ka mga taong inaasahan, my dear, na tutulong sa'yo na parang iniiwasan kanila. Okay, parang yun din. And meron din mga tao na parang gusto mo magtulungan na lang kayo na parang hindi ayaw makipag-cooperate. In short, parang may distance na nangyayari dito, my dear. Okay, pero yun lang sasabihin ko sa'yo, my dear, wag mong ipilit. Okay, wag mong ipilit, my dear, yung gusto mo. Okay, kasi may dahilan kung bakit yan nangyayari. Okay? So, my dear Libra, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!